West Philippine Sea at South China Sea. Ano nga pinagkaiba nito? Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. May magkakaiba po ba ang West Philippine Sea at South China Sea? Alam mo, Grace, no, kaya nga tinawag na South China Sea, kanila yon. Kaya tinawag na West Philippine Sea, atin yon. Sapagkat sa ating batas at pati na rin sa ating international law, lalong-lalo na yung United Nations UNCLOS, United Nations Law of the Sea, sinasabi na bawat bansa, lalo na coastal state, kamukha ng Pilipinas, bukod sa territorial sea na 12 nautical miles, mula sa normal baseline natin sa dulo ng ating hangganan, hanggat 200 nautical miles, iyan ang tinatawag na economic zone. Yung tinatawag na exclusive 200 nautical mile economic zone na siyang pwede nating gamitin tayo lang, bansa lang ng Pilipinas, ang eksklusibong mga manginginabang o gagamit ng anumang nahandoon sa zone na iyon. Ang problema lang, Grace, yung South China Sea ng China, gusto nilang palawakin na lumalampas na doon sa 200-mile economic zone natin. Kaya nagkakagulo ngayon. I see. Ito yung sinasabi ng UNCLOS. So, kailangan ito sundon ng international community. Yes, pero yung sarili pong batas natin, meron po bang sinasabi tungkol sa pagmamayari natin ng mga teritoryong ito? Oo naman. Sapagkat sa ating batas, sinabi rin, tayo ay tutupad o tayo ay sasang-ayon rin sa mga alituntunin ng international law, that we adopt international law as part and parcel of our laws of the land. Kaya nga ang UNCLOS, isang tratado yan. Isang convention yan ng buong mundo, maliban na lang sa iilan lamang, na dapat sundin natin kasama na ang China. At yun na nga, no, ang sabi nga ng UNCLOS, yung 200-mile exclusive economic zone ng bawat coastal state ay dapat lang respetuhin ng bawat bansa. Kaya lang nga, itong China nga, meron silang mga agresibong kilos na nga, Grace, no, sapagkat yung South China Sea nila, sinabi nila, by historic title kanila. Nung araw pa siguro ng mga Ming Dynasty, kanila na yung mga Mischief Reef na tinatawag, or Thomas Island. Atin yon noong pa. At yun nga doon na-invento nila yung tinatawag nilang 9-dash line. Kaya, saan ba nanggaling yung 9-dash line? Bigla na lang sumulpot yan sa international law. Kaya iyan ang inihain ng ating bansa doon sa Permanent Court of Arbitration. Sinasabi natin na ang China nangihimasok na sa ating exclusive economic zone na ayon sa international law ay dapat tayo lang makikinabang. At malinaw talaga doon sa West Philippine Sea, kasama doon ang Scarborough Shoal at Spratlys. Yes, oo. Kaya nga, yun na nga ang nakakatakot, di ba? In effect, there is a technical invasion yan. Invasion of our territory. Of our territory. At least yung economic zone na nga natin, sapagkat nga, kung sinunod ng China ang alituntunin ng UNCLOS, malayo yan sa atin. At malayo rin yan sa Vietnam. Kumbaga, eto yung China sa taas, eto yung Vietnam na handito, eto ang Pilipinas. Nahandun lang yung kanila, nahandun yung Vietnam, nahandun yung atin, tapos doon sa gitna, international waters pa nga yun. Oo nga, attorney. At kung isipin mo, andun din ng Japan, andun din ng Korea. Baka mas malapit pa nga sa atin kaysa sa China. Tama, nandun pa Malaysia sa ilalim. Kaya, itong China, yung mga agresibong kilos nila, baka sakupin na rin nila ang Palawan. Kasi kitang-kita mo na yan sa Palawan. Ano po ang mga karapatan ng Pilipinas or even Vietnam or Taiwan, yung mga ibang bansa, sa kanilang exclusive economic zone? Okay. Doon sa 200 nautical mile limit, yung surface nun, international waters yun. Kaya lang, yung ilalim nun, ang sinasabi, diyan dapat makinabang ang Pilipinas ng eksklusibo sa lahat ng kung anong makikita doon. Yung mga kaining pangdagat, yung mga isda, fish, corals, o may mga mineral dyan, mga oil, minahan. Atin lang dapat iyon. Pero sabi niya, attorney, yung surface international waters. Yes, So,
kahit sino pwedeng dumaan. Oo, oo. Pwede dumaan kasi meron namang tinatawag na easement lahat ng mga Yes. ng mga barko doon. Kaya nga ang Amerika sinasabi, you know what? Pwede naman kami dumaan diyan. Yes. International water Waters yan, yung yan. economic zone sa ilalim sa Pilipinas yan. Kaya lang ang China sabi nila, hindi international waters yan. Sa amin yan. Amin yan. Ayun lang. Yun ang punto ng China, Yes. amin yan. May nilabag po ba ang China sa ginawa nitong military drills? Etong nakaraang linggo lang po kasi ang sinasabi nyo po, iba ang batas natin pagdating sa correct. pwede gawin ng mga international Yes. or ibang government Oo. on top of the water. Iba naman ang Correct. ginagawa ng Oo. exploration underneath. Mukhang wala namang ginawang exploration underneath. Tama. Oo. Ano po kaya ang nilabag nila? Maingat ang China. Maingat ang China. Pinapakamba tayo. Kasi ginawa nila yung military exercise or naval exercise nila sa technically South China Sea. Nila. Di ba? Nila. Hindi sila lumagpas dun sa 200-mile economic zone. Kasi alam Natin. nila, kung lumampas sila doon, international water sa atin yung economic zone sa ibaba, ang Amerikano sasabihin, teka, sobra na yan. Oo. Nangihimasok na talaga kayo. Hindi pwede Hindi po yan. ba pwedeng i-translate ang mga ganitong gawain lalong-lalo na kung nanghimasok dito sila dun sa teritoryo natin as a declaration of war? Alam mo, pwede lang magdeklara ng war, siyempre, ang Kongreso ng Pilipinas. Pero hinay-hinay lang tayo. Hinay-hinay lang tayo sapagkat nga nakahain na ito sa Permanent Court of Arbitration na malamang lalabas na bukas. At maaari, may pabor sa atin. At kung pabor nga sa atin yan, ang laking pwede natin gawing political capital yan sa buong mundo. Kausapin ng ASEAN, kausapin ng G7, kausapin ang mga Australia, at tayo magkumpul-kumpul. Sasabihin natin, ayan na ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration o anong sa inyo. China, ayaw niyong tanggapin? Meron ba namang gusto maging world leader na katulad nyo na criminal or unlawful? Wala naman. Kaya sundin nyo na. Diba? Ito yung controversial na ilang taon na natin pinag-uusapan. Paano yung pagpapatayo naman po ng artificial island dyan sa West Philippine Sea? Ano-ano naman po yung mga batas na nilabag ng China? Ay, naku talaga. Para lang sa akin, panghihimasok na talaga iyon. Sapagkat ang China, sabi all right naman kami sa negotiation. At sila rin naman nagsasabi, all right rin naman kami sa negotiation. Pero- Kumbaga sa kaliwang kamay nila, all right kami sa negotiation. Sa kanang kamay nila, gawa sila ng gawa ng military bases. Gusto nila kasi fait accompli. Kaya napakahalaga nitong desisyon na ito para sa atin. At least para magkaroon tayo ng political capital sa buong mundo. At least para masabi talaga natin, tama kami, bully ang China. Ayan. Yan, galing na po yan kay Attorney Mel. Galit na galit ako. Fingers crossed, magdasal po tayo na Yes. ang ilalabas na resulta tomorrow Sana talagang atin. pabor sa atin.